Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Kasama natin ngayon po live sa studio si Melita Vergara, 55 anyos po na taga Balintawak, Quezon City. Bakit po siya pumunta rito? Nais po niyang humingi ng saklolo dahil po ang kanya pong 28 anyos na anak na isa pong Overseas Filipino Workers o OFW mula po sa Kuwait na si Kay Ann Vergara gusto manong asawahin ng kanyang amo. Ang pobre, nakaranas din daw ho ng pambubugbog. Naku po. So, panoorin po natin ang video po ito ni Kay Ann Vergara. Sir Ben, Sir Tulpo, humingi po ako ng tulong sa inyo. Nandito po ako ngayon sa Kuwait. Tumakas po ako sa amo ko dahil po sinasaktan ako at gusto po akong galawin. Gusto niya po akong buntisin. Ilang beses niya na akong ginagawa. 3 buwan po ako nanatili sa kanila. Ilang beses po niya dinagtangkaan ako pero po, tumatanggi po ako. Yan po si Kay Ann Vergara at ang kanyang nanay ho'y nandito, si Ma'am Melita. Aling Melita, kailan ho niya sinabi sa inyo na may problema na ho siya doon sa employer ho niya? Noong pong December. Okay. Ano daw ginagawa sa kanya ho? Ang gusto raw pong mangyari sa kanya ay asawahin siya, tapos iuwi siya ng Pinas pagbuntis na. Naku. Yun po ang sabi sa kanya. Ayaw po niyang pumayag. Sinabihan ko rin po siya na huwag kang papayag sa gusto niya. Hindi ka naman pumunta dyan para maging prostitute. Pumunta ka dyan para magtrabaho, para matulungan mo kami, para matulungan mo ang pamilya mo. Hindi ko naman akalain na magkakaganyan ka. Sabi ko ganun sa kanya. Ngayon, lagi daw po, pagka nakainom, pinipilit po siya laging galawin. Tumatanggi po yung anak ko. Kaya po siya nagagalit. Ngayon po, inalok na naman daw po siya kagabi ng 4K na magpapadala sa amin. Hinihingi yung slip niya para makapagpadala sa amin ng pera. Hindi po siya pumayag. Binugbog na naman po siya kagabi. Dahil po sa ayaw niya talagang pumayag na magpagamit. So never naman ho siya talagang nagalaw? Hindi raw po, dahil nga po sa pagtanggi niya. Mabuti naman ho yun. Opo. Kaya po ngayon, humihingi po ako ng tulong sa inyo na makabalik po kaagad na sa lalong madaling panahon ng anak ko dito. Sa panghuli ho ninyong usapan, nasaan ho siya ngayon sa kasulkuyan sa Kuwait? Sa ngayon po, tinakas po siya ng kasama niyang katulong dun sa bahay na yon. Ngayon po, nandun po siya sa kaibigan niyang si Henry para idalhin siya sa embassy. Ngayon po, sabi ko po dun sa Henry, umaasa ako na nasa kaligtasan ng anak ko ngayong nasa iyo na siya. Tulungan mo siya makapunta sa embassy ng Pilipinas na nandiyan sa Kuwait para dadaling kami ngayon sa POEA para masabi namin din ang problema doon para madali siya makauwi dito. Pero sa ngayon ho, iligtas ho siya ngayon. Sa ngayon Henry po, ho, no? opo. Kababayan ho natin ho yun. Opo. Isa po siyang Pilipino. Opo. Okay. Pero meron na ba ho bang communication ang embahada ho natin? Pati si Kay Ann? Wala pa ho? Wala pa po ata. So ito, gagawin ho natin, tutulungan ho natin. Kausapin muna natin ho, ang agency ho ni Kay Ann ng JTC International Manpower at nasa linya ho si Glessy Hernandez, siya po ang Operations Manager po ng Manpower Services Agency ni Kay Ann. Mama Glessy, magandang gabi ho. Si Alex Santos po to sa Kilos Pronto. Kasama ko po si Ben Tulfo. Live po tayo sa PTV. Yes, sir. Magandang Opo. po sa inyo at kay Ma'am Merlita. Opo. Ma'am Glessy, mga ilang taon na po ba nagtatrabaho po sa Kuwait itong pong si Kay Ann? Na-deploy ko sa May 2016. Opo. So, magto 2 years. Magto 2 years pa. Okay. Sa ngayon po, meron pong sinasabi yung nanay ho niya dito na medyo delikado ho ang sitwasyon po ng kanya pong anak dahil meron pala hong mukhang halimaw yung kanya employer ho. Mukhang gusto ho siyang angkinin eh. Ano pwede hong gawin ho ng ahensya ho? Opo. Siyempre po, yung case po is hindi natin pwedeng payagan. So, may communication po kami sa mga diniploy namin through Facebook.
At si Ian po is, na-check po natin din sa Facebook Messenger namin na may consistent communication kami since July 2015 up to May 2016. At wala po nare-receive na complaint. Gusto siyang asawa. Hindi po namin nalaman yon, pero lagi namin siyang kinukumusta. At ako po, Ganito, Ma'am Glessy, gusto ho ng nanay, pati ho ni Kayan, gusto na ho niyang umuwi para masiguro po yung kaligtasan ho niya dahil delikado ho doon po ngayon sa Kuwait. Ano pong pwede magawa ho ng ating pong, inyo pong agency para matulungan po? Pwede ba ho kayo mag-provide ho ng kanya pong pamasahe para makauwi kagad ho? yes naman, sir. Kayang-kaya po namin yan. Kahit po hindi lumapit si Ma'am Melita. dyan sa office nyo. Opo. Kahit directly po, welcome na welcome po siya dito sa office. Okay. At tutulungan po namin siya, of course. Kasi responsibility po namin yan sa aming mga aplikante. Okay, sige. Okay, meron hong pangako ang inyo pong agency. Siguro, Melita, okay ba sa iyo? At pupuntahan na siguro ninyo yung agency at hanapin niyo po si Glessy. Siguro, no? Opo. Meron lang po akong tanong. Sige po. Ngayon po, yung mga gamit po ng anak ko, naiwan po dun sa amo niya. Kinuha po ng amo niya yung kanyang mga private na gamit. Oho. Inilagay daw po sa vault. Uy. Mga importante daw po yun. Pero yung pasaporte, hawak ko pa niyo? Wala po, kinuha rin po ng amo niya. Okay. Tapos po yung cellphone niya, binasag. Oho. Kaya hindi po namin siya makausap ngayon. Buti na nga lang po, may magandang loob. Kaya kami nagkaroon ng connection sa kanya. Mrs. Ganito, Mrs. Anyway, mabuti may Pilipino ro na pangalan si Henry. Opo. Okay, ngayon, Mrs., para sa iyong kaalaman, natawagan ng Kilos Pronto Lex, yung dito naman sa POEA. POEA. Okay, nakausap si Attorney Rose Duques. Handa raw po tumulong po sa pagpapauwi kay Ayan. Pumunta lamang po sila doon sa POA. Kayo ho. Apo. Pero isa rin po, si Glessy ba nasa linya pa? Ma'am Glessy? Yes, yes, sir. Opo, narinig po ninyo na yung kanya ho yung mga personal na gamit to, pati passport pala ho, hawak pa rin pala doon ng employer. Paano ho yun? Paano natin matulungan po yun, ma'am? Makikipag-work kami sa Philippine Embassy sa Kuwait. Okay. Kasi minsan kami nakipag-communicate sila sa mga case na ganyan. Kaya po, yun po, is tatapusin po ng case na to hanggang pauwi kay at ng Ayun. maayos. Meron pa po akong tanong. Ngayon po, nadadaling siya sa embassy. Ano po ang assurance namin na hindi na siya makukuha doon? Anyway, papasok na rito yung POA. POA, no? Papasok ng gobyerno natin. Sa pamamagitan nun sa embahada, safe na ho siya roon kasi may problema ho rito eh. So pag ang gobyerno sa gobyerno, ang agency makipagtulungan siguro sa pamasahe na lang. At mabuti magtutulong. Ano? Pero ang hayaan na natin ng gobyerno natin talagang tumulong at umaksyon dito, handa silang umaksyon pa. Kung kasiguruhan, gobyerno nang papasok na. Okay? Nasa government channel ka rin, kami ni Alex Kilos Pronto, nasa PTV4 ka, ahensya ng pamahalaan yun. Mas madali para sa amin. Opo. Marami pong salamat sa Okay, Ma'am Glessy, thank you so much po sa inyong oras po dito sa Kilos Pronto, ma'am. Opo. Thank you, ma'am. Thank you. Ma'am Melita, thank you rin. Thank you. Steady lang po kayo, ma'am. Okay. Nasagot na ba lahat sa'yo? Okay ka na? Okay, mas maganda na Medyo panatag ng loob. kinakabahan kasi si Ma'am Melita dahil nga kanina, meron tayong kababayan na na-execute. Isa pong Pilipinang OFW dyan po sa Kuwait. Kaya medyo Okay. ang sitwasyon ngayon doon. Alright.